Napakahalaga yung magpaumanhinan, magpatawaran sa isa't isa. Walang perfecto, pero kailangan natin ang ating sarili dalhin sa presensya ng Diyos, ng ating Panginoon. Saan ba sa Biblia na magtatagpuan na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas? Marami pong binabanggit para hindi po tayo mailigaw, para hindi po tayo madaya. Aking Panginoon at aking Diyos sa John 20:20, My Lord and my God, my Lord and my God. Si Tomas, nag-aanilangan noong una. At nung hindi kanyang daliri, My Lord and my God. Tinawag din ni Pablo si Jesus na dakilang Diyos at tagapagligtas. Dakilang Diyos. Great God. Then, sa Tito 2:13, at binigyan din ng bagong isinilang si Jesus, bago paman isinilang si Jesus sa mundo, siya ay nabubuhay na siya'y bilang Diyos. Kaya sinagit sa Pilipos 2:5, itong sinasabi ng manulat na aklat ng Hebreo tungkol kay Jesus, ang iyong kaharian o Diyos ay mananatili magpakailanman. At sinabi ni Juan sa pasimula pa, naroon ang salita, kasama ang Diyos ng salita, at ang salita ay Diyos. Marami pa na nagpapatunay na siya ay Diyos. Okay? Nagkatawang tao, nasa anyong alipin, nagpakababa, nakisalumuha. Okay? Kung walang pag-ibig ng Diyos, wala tayo ngayon dito, kapatid. Kung walang pagpapakababa ni Yesu Kristo, hindi natin makakamtan ang kaligtasan na ibinigay niya na walang bayad, libre. Kapatid, napakapalad po natin. Okay? Mapalad po tayo. Marami pa rin. Marami pa rin ayaw. Unawain, sundin, makinig, na ayon sa banal na kasulatan. Ang tunay na pamumuhay Kristiyano ay nakikita sa kababang loob at andang-anda sa paglilingkod, hindi sa pag-aangat ng sariling pakinabangan. Ito bilang aplikasyon sa ating buhay. Kapag hindi tayo kinakitaan ng kababaang loob, kapag hindi natin pinamumutay ang kababaang loob, ang sarili natin ang nagahari, ang nakikita. Ano ba yung kababaang loob, kapakumbabaan? Hindi ito napipilitan. Hindi ito. Ito yung kusa. Udyok ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang lapitan mo. Kausapin mo ang kapatid mo. Dalawin mo. Pasalan mo ang kapatid mo. Yes. Hindi sukatan dito ang galing sa pagsalita. Hindi sukatan. May tinapos ka, may mataas ang pinag-aralan. Maganda ang bihis mo. Maganda ang itsura mo. Hindi po. Ang sukatan dito, yung puso mo. Ang Diyos tumitingin sa puso mo na ikaw punong-puno ng kapakumbabaan. Kung sarili mong kapakinabangan, kapatid, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka uhunlad, hindi ka lalago. Pero ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Give your best time to God. Give your best effort to God. Ibinagkatiwala sa iyo ang spiritual gift, talent, galing, husay. Ipahayag mo, ipakita mo. To share the gospel. Okay. May akong ginagawa. Ganyan ang takbo ng mundo. Ang mundo, palagi ganyan, dadagdagan niya mga ginagawa mo. Gawain ng mundo, dadagdagan niya para ma-set aside yung para sa Diyos.